Magandang gabi mga kapobre. Nandito tayo sa may Puok, Kalibo, no? May insidente ng pamamaril na nangyari dito sa lugar, no? Bahagi ito ng Puok City Port, no? Sa mga oras na ito ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng ating mga kapulisan. Nakikita pa natin dito yung isang biktima na nakahandusay dito sa may bahagi ng kalsada sa mga oras na ito. At sa ngayon ay wala pa tayong information mula sa mga otoridad kung sino ang taong ito, no, na sinasabi na binaril dito sa may lugar na ito, sa may Puok, Kalibo. Yata ng ating mga otoridad yung pagdating ng mga taga-Soko. Ano po? Kung makikita ninyo, itong area na ito ay halos marami ditong mga vendors kada gabi. Ayan. Nakaparking niya taron. Ay, wala na rin anong oras kaya nasa? Wala mo sa akin. Tumagagan kami kami. Asawa nga. Kapila ko pa ako ilang oras din. Kaya ako nagtuan lang kami. Ilog po. Goro. Dahil ako lupo. Kasi nga doon nagtulog. Yun sir, ako pa ako nung tayo. Tumagagan. May na-recover na kutsilyo mula dito sa doon yun nakuha sa bangkay, sa kanyang kamay. sa kamay niya. May kutsilyo siyang dala. Sana yung kutsilyo nakuha na. Ayun o. Parang gulok man yun. Siyaw duko. Kasi nagwala. Yan yung na-recover ng Soko dito sa Guan, sa bangkay ng isang lalaki. Haba ng na yan, parang siyaw dukot, ano? Gulok yun o siyaw duko sa ato, no? Parang no? Mahaba ang gulok. Yung parang itakot. Oo. Ano pa to nakuha? Hindi man abi na to pwedeng i-quangit yung sa bangkay niya eh.
ano ka niyan, i-restrict ka na yung Facebook niya. At i-focus mo yung bangkay niya. Oo. 1 year sa lolo. Pasensya sa mabasa. Sige, mabasa ako. Komento. Yes po, just to give you update, ngayon mga around 7:50 nga po ng gabi nagkaroon po tayo ng shooting incident dito sa may Barangay Puok, Kalibo, Aklan. Wherein yung biktima po natin, identified natin based na din po dun sa kapatid niya, si Certain Jonathan Gascon. Ito po ay mentally ill. Base na din po dun sa natin ng mga kapatid at may dokumento naman po silang magpapatunay na talagang mentally ill to. And allegedly po itong victim natin is based dun sa story na din. Information na binigay sa atin ng mga kapatid niya is galing pa ng Tapas Capiz. Meaning from Tapas Capiz naglakad lang daw papunta dito. And it so happened before nangyari yung incident natin dito, dito din sa may ibabang bahagi ng Puok na mayroong mga tindahan, nag-engage pa itong victim natin na allegedly doon sa grupo ng mga kabataan na sinabing pagtatagain daw sila. So umiwas po yung mga kabataan natin and then nagpunta po itong victim natin dito sa isang site dito sa may Puok, and it so happened doon na po nakarinig ng putok yung ating mga yes po, yung mga naka-standby dito sa may Puok. Ng mga vendor po. Yes po. And then yun nga po, nagtakbuhan sila. Then so happen na ito nga pong victim natin is nakapaglakad pa hanggang sa tumambo po dito sa may gitna ng kalsada natin. Ibig sabihin sir, nung nabaril siya, nakapaglakad pa siya sir? At dito Yes po, yun natumamba. po yung natin. Kasi based na din po doon sa nakuhanan natin ng slug at saka yung chinilas niya location at saka yung kung saan siya bumagsak is medyo abutin pa po mga 15 meters siguro. So titingnan natin nakapaglakad pa siya mula sa kung saan siya na baril. But yun nga po, based na din po sa mga follow-up natin, as of this time, nasa custody na din po ng kapulisya natin yung suspect natin dito sa suspect. So identified lang po natin ito sa Certain Jonard, 47 years old, taga Puok din po. So initially ano po yung motive nito sa insidente? Yun po, kung titingnan ho natin, yung isang tinitingnan namin ditong naging takbo is malamang sa malamang after na mag-engage itong victim natin doon sa mga kabataan, dala-dala yung itak kasi na-recover yung talibong. Talibong pala yun. Yes po, na-engage niya yun siguro itong suspect natin, which is at that time naka-standby po dito sa may wall. Siguro at that time, threaten na din yun po yun, baka pinutokan na siya. That's the time na yun po yung naging takbo nitong incidente ngayon. Initially, sir, yung suspect natin dala-dala yung armas sa baril. Yes po, we are retrieving as of this time yung pag-custody natin, we are retrieving pa po yung firearms na ginamit. But initially po is may slug naman tayong na-recover dito, and we will be subjected yung suspect natin for the paraffin test. Anong klaseng bala sir ang recover? Based sa initial po, actually si Soko naman po magko-confirm, but based naman po sa natin is caliber 45 po yung Caliber initial. Ilang tama ng baril, sir, na tamo ng biktima natin? Isa lang po yung Anong particular ng sir, ng area na tamaan itong victim? initially based doon sa initial natin nasa tagiliran po. Tagiliran bahagi ng katawan niya yung tinamaan. Fatal. Fatal po, kaya po dead on the spot po. Yung baril, sir, hindi talaga na-recover natin. Yun pa po yung subject natin para ma-recover yung ginamit ng suspect natin dito sa pamamaril dito sa po. Sir, may deployment po kayo dito nung nangyari yung insidente? Yes po, actually meron ho tayo dito at that time. Actually, yung supposed to be nandito
andun po kasi may kasabayan pong bypass operation din, yung video. Yung supposed to be nandito kasi area din nila kung saan yung ano. Alright. Andun sila. However, yun nga po, nakapag-react naman tayo kasi yung isang patrollers natin na nandoon sa may tulay, mayroon silang follow-up dito kasi sila muna nag-cater nung area nung patrollers natin na nandito. So, they have already reacted nung makakuha tayo ng information na mayroon incident na ngayon. But regularly po, mayroon po tayong dito, deployment talaga. Paano na-inform sir ang pamilya nitong victim natin? Actually po pumunta dito yung yung kapatid niya, mga kapatid niya, which is sila na din po yung nag-inform sa amin kasi nakapangasawa po dito sa may Kalibo din yung isang kapatid. Apparently dito din nakatira. So hindi po magkakilala itong suspect at saka itong victim. Technically yes po, hindi po. Wala po Sir, silang... based sa dun sa statement mo kanina, sir, no, nag-aamok ba talaga itong biktima natin? Sir, kasi may mga info, background. Yes po, correct po. Based po sa nakalap nating information during the pagkandak natin ng interview ng mga witnesses, before nangyari ito, yun nga po, nagkaroon pa ng parang babanta niya dun sa may Mga tindahan. Kabataan. Mga kabataan po. So umiwas na lang po yung mga kabataan. And apparently, immediately after nun, dito na pumunta. Paano po nahuli yung suspect pala sir? Of course, meron naman ho tayo. Of course, tulong na din po ng follow-up ng mga intel operative natin dito. And yung mga tao na din po nagbigay kung saan dumiretso. And based dun sa description, yung pag-describe dun sa suspect natin, agad-agad naman pong na-identify yung suspect natin. Namin niya po ba na siyang nakabaril? As of this time, hindi pa niya po yun Yun pa yung isa pang natin kung talagang mag-aamin siya. But yun po yung subject ng investigation natin. And yun po. Ano pong Sir, assurance niyo sa yes po. tao dito kasi ito, Tourist public spot place po. po ito. Correct po. For us, yung especially yung mga kumuluyo natin laging nag-standby ho dito, mako-consider naman ho natin yun. Yung sabi ko po, if ever na mayroong mga incidenting makita ho kayo, kagayang kanina nag-amok pa lang, kung naipagbigay, makapagbigay alam mo agad, may bigay yung information, at least masawata ho natin before pa lumala. Magkaroon ho tayo ng mitigation. But rest assured po na itong puok naman po, lagi-lagi ho natin itong dinideploy, kung makikita nyo, especially during weekend kasi marami talagang tao dito naka-standby. So meron na rin ho tayong outpost dito na pinatayo ang ating local government, which is yun po yung ginagamit natin for the standby point ng ating mga patrollers dito. Pwede po bang madagdagan yung nagka-deploy dito? Yes sir, pwede po natin madagdagan yun. Actually, every night naman po, even yung SWAT po natin, ini-augment natin yun dito. Especially kung wala hong mga activities na sa ibang barangays. Sir, Ito yung since priority mentally na. challenged po itong biktima natin, nasabi po ba ng pamilya na nag-undergo ito ng paggamot po na pasok sa na-diagnose facility siya, po? Yes, possibly po, hindi pa namin na-confirm yun. Sa mga, but sabi nga po nila, mayroon silang mga document na papers nun, ganyan yung pinapahanap pa namin, kuha namin sa kanila para at least may isama namin sa report. So kung mayroong mga papel po talaga yun, meaning to say nakapag-undergo po yun ng Pwede natin sabing rehabilitation. isolated case. Yes po. We can consider na isolated case lang po itong nangyari. Considering nga po yung kung titingnan ho natin yung punot dulo ng lahat naman dito is possibly pinagmulan po is itong victim din natin. So yun nga po, ulit-ulitin ko po yung cooperation at saka yung hingi naming tulong dito sa Kalibo na kung mayroon lang kahit mga kunti po para maiwasan ho natin yung lumaki pa, pagbigay alam nyo agad po para at least masolusyonan ho natin, ma-prevent na kung yung mga ganito pang insidente.